International Bible. Sige po, makapag-bukas po sa akin sa aklat ng Mark, chapter 12, verse 30 hanggang 31. Mark 12, verse 30 hanggang 31. Actually, ang verse na ito ay napaka-familiar sa atin. Makita na po ba? Say amen? Yun. Sige, basahin po natin. Babasahin ko sa New International Version. Sabi rito, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa araw na ito, sa pagkakataon na sa huling linggo ng taong 2024, kami ay makarinig at makapag-aral ng iyong salita. Ang siyang dalangin namin, Banal na Espiritu Santo, kumilos ka po sa iyong dakilang kaparaanan. Ikaw po ang maghanda ng aming puso't isipan na magkaroon ng pagpapakumbaba at pagtanggap sa iyong banal na salita. Ano man, Panginoon, ang mga patutunin sa amin, kami ay nagpapasalamat na. At ano man ang mga pagpapala na iyong binigay na amin na rin pinagpapasalamat. Gamitin niyo po ang iyong nabang lingkod na maging daluyan ng pagpapala mula sa iyong mga salita sa umagang ito. Salamat po sa iyong lahat ng papurit parangal. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. So, sino po, kamusta po ang inyong Christmas celebration? Sino rito yung inulan? Lahat, ano? Kami sa Cavite, talagang mula nung dumating kami ng Lunes, ng tanghali, hanggang umalis kami ng 25 ng gabi. Maulan talaga eh. Ayan, ano? Kaya natin siya, kamusta naman sa Romblon? Maulan din. Maulan talaga. Maulan Pasko talaga, no? Pero let's pray and hope na itong bagong taon ay hindi naman maulan. Wala naman magpapaputok dito. No? Ingat ha, kung meron man ay mag-ingat. No? Pero sabi nga, pinagbabawalan na talaga magpapaputok kasi nga, delikado. Kung ikaw man ay maingat, pero maaaring yung kapitbahay mo o yung mga bata ay madamay. Amin po ba? Ayan, sige. Okay, sige. So, sa umagang ito, yung lagi natin sinasabi, tayo ay magtututok sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yeah. So, kung meron mang inaantok, labanan mo. Sabi mo sa katabi mo, labanan mo ang antok. Lakas na na. Ayan. So, labanan natin ang antok. Ayan. Sige po, tayo po ay magsimula na. At hinihingi ko na po ang atensyon ng bawat isa. Sabi nga po, no, tayo ngayon ay nasa huling linggo at buwan ng Disyembre at huling linggo ng taong 2024. Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak na pasasalamat ang ating Diyos? Yung palakpak na para sa Panginoon, yung papasalamat talaga. Amen. Bakit nga ba? Kasi siya talaga yung nag-sustain sa atin throughout this year, 2024. At sabi nga, no, yung blessing niya, na hinayaan niyang umabot tayo sa huling linggo ng taong 2024. Amen po ba? Sabi nga, alam nyo sa Facebook ngayon, pag itong mga patapos ng taon, pinupost din nila yung mga sikat na mga pumanaw. Diba? Nakita nyo? May mga bilog-bilog. Yun, no? Sabi doon, mga namayapa sa taong 2024. Alam nyo po, pag hindi nyo nakita yung picture nyo doon, ibig sabihin, buhay ka pa. Hindi naman, ibig sabihin, hindi ka sikat. Pero ibig sabihin, pero pang gagawin ng Lord sa buhay mo. Amen? Na ikaw ay pinapatag doon, hindi ka pa na pagkakataon ng Lord na tumawid ng taong 2025. Amen po ba? So, isang pagpapala na talagang ito ay dahil sa ating Panginoon. Sabi nga po, truly is all because of God's goodness. Just say amen. Because of God's goodness, faithfulness, mercy, grace, and power, kaya naman tayo ay nabiyayaan ng paparating na bagong taon. Amen po ba? Hindi ito dahil sa mabait ka. Hindi ito dahil sa magaling ka. Hindi ito dahil sa madiskarte ka. Kundi ang lahat ng ito ay dahil sa Diyos. Kaya ngayon, makakatawid ka ng 2025. Amen po ba? Kasi ang daming tao, nagpaplano sila
5 years, 10 years from now, pero natapos sila ng 2024. Amen? So, we should acknowledge na ang lahat ng ito ay dahil sa kalooban ng Diyos at dahil sa magandang plano ng Lord sa bawat isa. Amen po ba? So, alam naman natin, ano ba ang sikat pagkapag patawid ang taon? Brutas. Ano pa? Ano yung naririnig yung salita lagi? Yun, New Year's resolution. Pero, magano muna tayo sa ating pamagat? Ang pamagat ng ating pag-uusapan ay, ano po? 1, 2, 3, go! Our year 2025 goal. Yan. So, ang ating goal sa year 2025. Tapos, nilagay ang ating susunod dyan. Ito yung lagi natin nakikita o naririnig. Sino rito yung nakaranas ng pag-New Year resolution? Ilang linggo lang? Umabot naman ba ng buwan? 1 month. Monday. Yan, bisa 1 hour lang. Kasi sabi mo, hindi na ako kakain ng ano. Diba, ng mataba. Eh, nung January 1, diba simula na yon, seta mo yung handa ng kapitbahay mo. Yeah. Sige, bukas na lang. Tapos na agad. So sabi nga po, ano, patok talaga ang katagang New Year resolution kapag magpapalit na ang taon. Sabi nga, no, ito ay isang magandang bagay dahil may pagnanais na may mabuting at magbabagong magaganap ang isang tao sa kanyang buhay. Amen po ba? Hindi naman masama ang New Year resolution. Sabi nga dyan, ano, pag sinabing resolution, ibig sabihin parang meron kang bagong gagawin. Kaso wala ang problema sa resolution, taon-taon nagkakaroon ng resolution. Minsan nga ay New Year resolution, sabi nga natin, ay hindi rin natatapos. Amen po ba? Naranasan niyo ba, nalungkot kayo na hindi talaga nangyari? Sabi mo, New Year's resolution ko, tatapusin ko yung buong Bible. Yan, matatapos na, December na, Genesis ka pa rin. Amen? Ayan, sabi hindi, araw-araw ako magpe-pray. Ayan. So, kasama yan sa mga New Year's resolution natin, di ba, bilang mga Kristiyano, talagang ninanais natin yan. No? Pero alam niyo po ba, in reality, apart from God's will and plan, ulitin ko po, in reality, apart from God's will and God's plan, kahit ano pang New Year resolution ang ating gawin, it will never be enough. Amen po? So, may mga tao na meron sa New Year's resolution, pero minsan, iniisip lang nila yan para sa sarili nila. Amen po ba? Iniisip lang nila yan para sa karir nila. Iniisip lang nila yan, sabi nga, no, minsan para sa pamilya lang. Pero kung hindi yan nakalay sa sinasabi na kalooban at plano ng Diyos, alam niyo po, kahit magawa mo yun, hindi pa rin magiging sapat. Kaya masasabihin mo, pag parating na naman ng bagong taon, mayroon ka na namang bagong gustong gawin. Amen po? Nakukuha po ba natin? Kaya nga, ngayong umaga, isa sa pangungusap ng Lord sa buhay ko, na ang i-share ko sa inyo, ay isang bagay na hindi lang natin dapat tawag doon maging goal or resolution on a yearly basis. Amen? Hindi lang kayo ako dyan. Sige, Kuya Dency. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. For us Christians, disciples, and children of God, the best way to enter the year 2025 is to constantly remind ourselves of what our Lord Jesus commanded us to do throughout our lifetime and not just on a yearly basis. Iba kapag tayo yung mga, nilagay ko na nga lahat eh, ano daw? Christians, ano pa? Disciples and children of God. Excluded ka ba dyan? Hindi, included tayo lahat. At ang sabi nga dyan, nilagay, no, nangusap ang Lord na hindi ito yearly basis. Kasi tayong mga Kristiyano, tayong mga disipulo niya, tayong mga anak niya, ang ating dapat gawin, ano? We constantly remind ourselves of what our Lord Jesus commanded to do, ano daw? Throughout our lifetime. Alam niyo po ba, pag sinabing lifetime, hanggat ikaw ay nabubuhay. Maaari hanggang sabihin natin, alam ko naman, tayo dito ay hindi tayo takot mamatay. Amen? Kasi dadating at dadating sa atin anytime. Kaya nga sinabi niyan, throughout our lifetime.
hindi natin alam kung ito bang ilang araw pa ba meron ng 2024? Anong day ngayon? 29. Ano? 30? 31? May 2 days pa. No? At ang year 2025, ilang araw meron? 365. Amen. Hindi natin alam kung hanggang saan tayo dyan. Kaya nga, ang gusto ng ating Panginoon ay tayo ay nagre-remind sa sarili natin kung ano yung pinag-utos niya na dapat natin gawin throughout our lifetime. Ibig sabihin, ito yung isang bagay na hindi nagre-reset. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi nagre-reset taon-taon. Nakuha natin? Mas gusto niyo pa yun yung hindi pa bago-bago? Amen? Kasi isang bagay na dapat tayo ay, tawag din yung ating team, 2024, ano yun? Consistent. Isang bagay na dapat tayo ay consistent. At ano yun? Yun yung binasa natin kanina. Sige Kuya Renzi, pakibalik nga sa pinakataas. Ano nga ba yung command sa atin ng Lord na dapat ito ay ating lifetime goal? Na throughout the year o throughout our lifetime ginagawa natin. Ano daw yun yung una? 1, 2, 3. Love. Kumain po ba kayo? Ulit. 1, 2, 3. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Stop. Sa tingin nyo ba, pang 2024 lang yan? Pang 2025 lang yan? Ano yan? Habang ikaw ay nabubuhay. Pangalawa, 1, 2, 3. The second is Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. yun. Ayun ba ay pang birthday lang? Pang Christmas lang? Kundi habang ikaw ay nabubuhay. Do you agree? Ayun yung kailangan. Na sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ito yung ating bit-bit lagi, anumang taon tayo tatawid. Amen po ba? Sabi nga, no, itong bagay na to parang pasok na sa atin. No, parang alam na natin. Pero alam niyo po ba, minsan kahit alam natin, nag-fail pa rin tayo. Amen? Nag-fail pa rin tayo. But then, ang Lord ba nagsawa? Ang Lord ba dinayawan tayo? Hindi. Binibigyan pa rin tayo ng chances. Amen ba? Sabi nga, hindi lang basta chances. Many, napaka-many. Hindi napaka-rami, napaka-many. No? Ang daming chances na binibigay ng Lord. But then, lagi niyang pinapaalala sa atin, ito, wala nang hihigit sa bagay na to. Mga kapatid, wala nang hihigit sa mga bagay na ito na dapat pitpitin natin throughout our lifetime. Amen po ba? So, ready na po ba tayo na himayin natin ang mga bagay na yan na sinasabi ng ating hindi resolution, kundi ating, ano ngayon? Goal. Sabi nyo nga po, goal. Yan. Ibig sabihin ng goal talagang ating pipilitin na magawa. No? Pagsisikapan natin gawin, mahirap man. Amen po ba? Na mayroon pang pagsubok na dumating, patuloy natin gagawin. Kaya nga sabi nga po, no, in line with our Lord's command, una, our goal is, sige po, siyempre doon tayo sa una, sa love the Lord your God, with all your heart, soul, mind, and strength. Mga kapatid, basahin natin, 1, 2, 3. Draw nearer to God and Christ. Mga kapatid, habang ikaw ay nabubuhay, anumang taon ang dumating, pagsikapan natin na mas mapalapit pa lalo sa ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po ba? Oo, magandang pag-isipan mo kung anong goal mo ngayon sa karir mo, sa pamilya mo, pero lagi mong uunahin dapat na i-goal na mas mapalapit tayo sa ating Diyos. Amen. Kasi ayun ang sinasabi na first thing o yung priority na dapat ginagawa ng isang anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga may tanong kamusta ang closeness mo ni Lord itong nilipas na taong 2024? Ulitin ko, kayo na lang po sumagot. Kamusta po yung closeness niyo ni Lord, ng ating Diyos,
itong dilipas na taon 2022. Kaya nga po ngayong year 2025, isa po sa gawin nating goal, ano yon? Let us draw nearer. Sinabi nga dyan, nearer to God and Christ. Sabi nga no, bear in mind that a close relationship depends upon good communication. Tandaan po natin na ang nakakapagbuo po ng isang close relationship, nakadepende yan kung gaano tayo nagkakaroon ng maayos na komunikasyon. Amen. Ayan. So, anong una yan? Sige, Kuya Renzi. Unang bagay, basahin natin, 1, 2, 3. Be faithful in listening to God through His Word. Amen. Amen po ba? Inaantok na ba? Inaantok na? Huwag mo nang antokin. Be faithful in listening to God through His Word. Ano yon? Isa po sa katotohanan, para ikaw ay magkaroon ng tawag doon, maging faithful ka sa pakikinig sa salita ng Diyos, kailangan ikaw ay merong daily reading program. Amen. Sino rito yung nakakapagbasa araw-araw? Kailangan po, ipagpatuloy natin yan. Sa mga hindi naman nagagawa yan, kapatid, sabi mo ngayon sa katabi mo, kapatid, panahon na uli para magbasa araw-araw ang salita ng Diyos. Yun. Amen po ba? Alam niyo, sa ano ngayon, tawag doon, sa internet, sa technology ngayon, marami na kayong makakuha ng mga itinatawag nila na reading, tawag doon? Yung reading plan. Bible reading plan. Amen. Kung hindi nyo alam kung paano, magano kayo sa internet. Type nyo lang naman, Bible reading plan for the year, 2025. Yan. May lalabas na doon. I-download nyo, tapos ipa-print nyo. May mga box yun. Tapos, ito ngayon. Yan. Hanggang December 31 yun ulit. No? Okay ba? Ibig sabihin, magkakaroon ka ngayon ng time na basahin ang Old and New Testament. Amen po ba? At, sabi nga no, sinabi nung ninong ko, teka lang, tatayo lang ako dito. Ano bang napansin niya sa akin bukod sa maliit ako? Diba, meron ako ngayong bagong polo barong at sapatos. Ayan. Ito ay bigay ng ninong ko na pastor. Ayan, dito sa Silang Cavite, yung magulang ng aking bayaw. Ayan. Blessing ng Lord sa akin. Yung buhay niya. Kasi sabi niya, hindi nakasa sa kanya. Hindi to bago. Pero tinitingnan ko to na blessing talaga kasi alam kong gaano kaingat yung ninong ko na yun eh. Kita nyo naman, mukha pang bago. Di ba? At isa sa natutunan ko sa kanya, sabi niya, pag nagbabasa ka ng Bible, sabi niya, nakikita mo yung mga bakante. Yung mga bakante. Sabi niya, kaya yan nilagyan ng ganyan. Kasi kapag nagbabasa ka at meron nag-stuck sa'yo, sulatan mo. Sabi niya, ang Bible na madumi, yun ang Bible na ginagamit. Ang Bible na malinis, yun yung Bible na naka-kabila. Amen? So, anong ibig sabihin ko? Sa pagbabasa natin, alam naman na natin, nabanggit ko na talaga nagsasaliksik din tayo. Ano yung sinasaliksik natin na yung ano yung pangungusap ng Lord sa atin? Para hindi nasasayang yung araw ng pagbabasa mo. Amen po ba? Kaya subukan mo na kapag meron nag-stuck sa'yo na verse, isulat mo o kaya guhitan mo. Sino rin tayo may mga marker? May mga marker pa ba? Ayan. So, lagay mong mark. Kung ayaw mo talagang sulatan to lahat, so at least magkaroon ka ng parang journal. Amen po ba? So, ayun yung una. Be faithful in listening to God through His Word. Pangalawa, 1, 2, 3. Be steadfast in talking to God through prayer. Alam ko naman, hindi ko na siguro sabihin na may nananalangin pa ba dito? Yes! Siguro, tawag yan. Ito ay isang automatic na sa atin dito sa FCC San Jose. So, ano ibig sabihin ni Pastor?
Kapatid, this year 2025, i-challenge mo yung sarili mo ngayon nang magkaroon ka pa ng mas intense. Sabi nyo nga po, intense. Yes. Na prayer life. Kung ang kaya mo ay mag-pray ng 5 minutes o ng 10 minutes, i-challenge mo ngayon yung sarili mo at doblehin mo. Amen? Hindi ko alam kung hanggang saan, pero lagpasan mo kung ano yung nakasanayan mo ngayon. Amen po ba? Kasi ang katotohanan, the more na nag-uusap kayo ng Lord, iba mas lalong sumasarap ang usapan. Ang FCC nga nagpapaalam na, hindi pa rin matapos-tapos. Dito nagsabi, mauna na po kami. Tapos may natanong lang, tapos nagpunta doon, mauna na po kami. Tapos hanggang nandun na sakit, mauuna pa rin. Di ba kasi bakit? Masarap makipag-usap. Amen? So, isang indikasyon that yung pag-ibig natin sa Lord ay lumalago, ay tumatagal din ang ating pakikipag-usap sa Kanya sa pananalangin. Amen po ba? Oo, sinabi sa Biblia na ayaw ng Lord yung babbling words. Kasi pag babbling words, ibig sabihin wala yun sa puso. Ibig sabihin, walang laman yung mga salita na yun. So, anong encouragement sa atin? Kapag nakipag-usap tayo sa Panginoon, mga kapatid, kung ano yung laman ng puso. Isa dyan ay huwag kang mag-pray lang sa pangangailangan mo. Huwag ka lang mag-pray na nangihingi ka. Alam niyo po ba, pwede rin naman kayo magkwento sa Lord. Kahit alam niyo na. Kwento niyo rin sa Lord. Kung ano yung nangyari. Ikwento niyo rin sa Panginoon. Makipag-usap din tayo sa Panginoon kung ano yung mga nahinisip natin. At ito yung isa sa dapat natin matutunan. Magkaroon kayo yung tinatawag na totoong quiet time. Ano po yun? Mga kapatid, makinig kayo, tingin kayo sa akin. Kasi ito yung isang bagay na hindi natin kayang gawin. Hindi natin nagagawa. Yung tinatawag na quiet time. Ano yun? Nanahimik ka sa pananalangin mo at mag-antay ka ng pangungusap ng Diyos sa buhay mo. Kasi pa tayo, di ba, ang ano natin, Lord, ito panalangin ko in Jesus' name, Amen. Ito po ang isang bagay na dapat matutunan din natin na huwag ka agad mag-stop sa prayer. Mag-stop ka sa pagsasalita, pero hindi ka mag-stop sa prayer. Take time. 10 minutes, 5 minutes or 10 minutes na sinasabi mo lang sa Panginoon, Lord, ano po ang gusto mong sabihin sa akin? Hindi ko sinasabi na magsasalita ang Lord, ito, huwag ko sabihin ko sa iyo. Hindi. Pero mararanasan niya yan kung paano mangungusap ang Lord sa kanyang sariling pamamaraan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga tinatawag na two-way communication. Ano natin ngayon? Ano yung challenge sa atin this year 2025? Magkaroon tayo ng intense prayer life. Pwede po ba yung mga kapatid? Amen. Hallelujah. Ito yung last po. Ano yan? Serve God. Ito, actually ngayon, sabi ko nga, iilan lang tayo, pero praise God. Kung sino yung mga nandito ngayon, nagpapasalamat ako sa Lord sa buhay nyo. Na-encourage ako sa buhay nyo. Sabi nga, ako ay natuwa sa buhay ninyo. At alam ko, kayo rin ay pinagpala ng Lord sa umagang ito. Sabi nga serve God. Ano ibig sabihin yan? Kung ikaw ay nasa ministry na ngayon, continue to engage and involve sa church ministries. Ipagpatuloy mo. Pero kung ikaw ay wala pang kinabibilangan ng ministry, panahon na rin para mag-step up ka. Na hindi ka lang nakaupo dyan. Pero ginagamit ka ng Lord sa kanyang ministeryo dito sa FCC San Jose. Amen po ba? Amen po ba? Sabi nga, hindi na tayo tagaupo. Ayan. Tayo ngayon ay gagamitin na rin ng Panginoon. Ano pa yung pangalawa ng serve God? Ito pa yung sinasabi na always be available in any church activities. Amen. Ano po ba yung mga activities natin? Sige, pikit nga po ang lahat. Pikit. Walang didilat, pikit. Ito ay just, itaas nyo lang kamay nyo. Sa araw po ng Wednesday, ang katotohanan, sino po dito yung talagang hindi kayang umattend ng Wednesday sa prayer meeting?
dilat na. Baba naman natin. Alam niyo po, sa panahon po ng prayer meeting, every Wednesday, kung talagang kaya mong pumunta, o sabihin natin, kaya mong manalangin, gawin mo. Ito po kasi ang nakita ko, sa totoo lang. Ang mga nakakapanalangin ay yung mga nandito. Amen? Amen po ba? Ang katotohanan, ang mga nasa bahay, kahit sabihin natin na panahon ng pananalangin ng alas 6 o alas 7, just be honest, hindi tayo nakakapag. Yes or no? Yes. Kaya hanggat maaari, kung kaya mong pumunta dito sa church, ini-encourage ko na pumunta ka. Kasi yun yung makakapagtulak sa iyo na magkabahagi sa panahon ng pananalangin bilang congregation. Amen po ba? So, salamat sa buhay ng mga consistent, mga-attend ng prayer meeting. I pray na hindi tayo mabawasan. I pray madagdagan tayo. Amen po ba? Amen. Church, i-challenge niyo yung sarili niyo ngayon, year 2025. Na i-serve natin ang Lord. No? Sabi nga din na be steadfast in talking to God through prayer. I-serve natin siya na maging available tayo in any church activities, especially po sa prayer meeting. Amen. At isa pa po, ilan po tayo dito sa Page City Church? Pero ang nagsasend lang po talaga, 10, 13. Pero, kung titingnan natin ang bilang natin, ang dami natin. No? Pero, ang nagsasend lang, iilan. Wow, sabi ko, praise God, hindi nila kailangan ng prayer. Pero totoo, kailangan. Mga kapatid, mag-send din po kayo ng inyong prayer request. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, itong year 2025, challenge natin ang sarili natin. Mag-step up tayo. Sabi mo sa katabi mo, mag-step up tayo. Ayun po yung kailangan. Ayun po yung kailangan natin. Ano po yung una natin? Draw nearer to God and Christ. Paano tayo mag-draw nearer to God and Christ? Be faithful in listening to God through His Word. Be steadfast in talking to God through prayer. And let us continue to serve God. Ayan yung unang bagay. Pangalawang bagay po, yan. Basahin natin. 1, 2, 3. Become closer to the brethren. Ayan. Kasi sa pangalawa na yan. Ang sabi doon, love your neighbor as yourself. May tanong dito. Oo, magkakapatid tayo sa pananampalataya dito. Pero tayo dito sa FCC San Jose. Pero may tanong. Ilan lang ba yung parang close mo? Ayan. Sino lang ba yung lagi mong kausap linggo-linggo? Siya at siya pa rin ba? O masasabi natin napapalapit ka rin dun sa iba? Kayo na po makakasagot ng bagay na yan. Kaya nga may tanong dito, are we any closer to one another than we are a year ago? Mas lumalalim ba ang ating relationship sa isa't isa bilang magkakapatid? Amen? So, tandaan natin lagi ng mga kapatid, kung ang ating Diyos ay walang favoritism, litin po, kung ating Diyos ay walang favoritism, dapat tayo mga Kristiyano ay wala ring favoritism. Amen po ba? Huwag tayong mamili ng gusto natin maging close sa mga kapatiran. May mga tanong nga nakalagay dito. Siguro yung iba dito mangingiti. Nakalagay dito, ilang bahay ba ng kapatiran ang natalaw mo? Ulit. Wala naman siguro sa Tagaytay yung ibang kapatiran. Wala naman sa Manila. Ulitin tanong, ilang kapatiran na ba, bahay na kapatiran ang napuntahan mo? Sa year 2024, ilang days meron yung year 2024? 65 ba 64? Meron pang leap year ngayon? Opo. Yun. Pero ilang bahay na puntahan mo?
gawain ng Panginoon? Magiging open ba ang bahay mo sa fellowship? Amen? So, alam niyo, hindi na naman tayo dapat dito nagsasama-sama sa church. Naniniwala ba kayo doon? Kailangan nakikita-kita rin tayo sa mga bahay-bahay. Ayan. Iba nga nakikita-kita sa mga SM, di ba? Sa mga coffee shop. Ayan. Pero bilang magkakapatid, i-aim din natin yan na meron din tayong ibang outlet na tayo ay nakakaroon ng fellowship. Amen po ba? So napakahalaga nga yung word na sabi niyo po, visitation. Ayan. So, pwede po ba ang challenge natin ngayong year 2025 ay meron tayong madalaw ng mga bahay ng kapatiran? Amen? Alam ko, ayan, sa bahay may mga nakadalaw, lalo na nagkasakit ako, salamat sa Lord sa buhay niyo. Ayan ano. Pero I pray kayo na itong 2025, ako rin challenge ko rin sarili ko na makadalaw muli ako sa mga bahay ninyo. Pero isa lang ang request ko pag dumalaw ako sa inyo. Pwede ba yan? Ito yung request ko. Huwag niyo akong hahainan ng soft drinks. Huwag niyo akong hahainan ng cake. Ng matatamis. Ayan. Okay na sa akin yung tubig. Ayan. Kasi para iwas tayo, para healthy tayo na 2025. Amen po ba? Ayan. Pero meron din namang paalala dyan. Bago kayo pumunta, magsabi naman kayo. Amen po ba? Kasi baka mamaya, oras pala ng pahinga, saka kayo pumunta. Talagang antok na antok. O kaya may bisita rin, makakasabay pala. Amen po ba? Ayan. So, sabi mo sa katabi mo ngayon, dadalaw ako sa inyo ha. Kasi ano yung mahalaga, ba't kailangan natin magdalawan? Kasi ganito, sa atin po magkakasama dito, alam mo ba na may kapatid pala si John Lee? Ayan. Di ba minsan hindi na kailangan mahalaga rin na makilala tayo ng mga kamag-anak, ng miyembro. Do you agree? Kailangan din malaman nila kung sino yung mga sinasamahan nila. Amen? Kaya nga sabi rito, no? Let us take time na dumalaw para, sabi nga, no, nagagawa natin ipakilala ang sarili natin doon sa mga mahal nila sa buhay. Yet at the same time, nako-connect din tayo sa kanila. Amen po ba? So, mas magiging open yung tahanan. Okay po ba yun? Kasi syempre, sabi nga, no, hindi lang naman sila ang aim natin, yung mga kapatiran, pero isa rin sa target natin na makakilala sa Panginoon ay ang kanilang mga pamilya. Amen po ba? Kaya sabi dyan, ano pa yung isang nakalagay dito? Sa atin namang mga, sabi ito, sa mga gawain din, para tayo maging close palalo, ano daw, basahin natin sa una, 1, 2, 3, participate in youth fellowship. Mga youth, taas kamay. Yan. Sabihin lang nyo ngayon, wala na absent. Next, sa women's fellowship, mga nanay, taas kamay. Yan. Sa life group, mga life group natin, pagbibitingan natin yan. At ang discipleship, class, kasama yan sa pagbibitingan natin this coming January. Ayan, then, sunod, ano daw? Take time to visit and have a simple but meaningful fellowship. Mga kapatid, yan po yung makapag, draw closer sa ating sa isa't isa sa atin. Nasabi ko kahapon, namimiss ko na yung sinuwang ni Inay. Parang nagparinig ako, pero rinig na rinig. Ayan. No, alam nila Ivan yan. Alam nila ni Ate Yen yan. Alam yan ni Francis. Noon kasi, kapag nagpa-Bible study kami doon, lagi nang meron ng tray ng itlog si Inay. Ayan. Talaga nga ngayon, nagmahal lang ang itlog eh. Pero, alam niyo yan, kasi kapag dumadalaw tayo, nakakaroon tayo ng tawag doon, may tumatatak sa atin. May mga tumatatak. Halimbawa, pag dumalaw ang kala Nanay Habima, anong luto ni Nanay Habima? Ang ginagawa pagkain ni Nanay Habima tumatatak sa inyo? Ako, maha. Maha. Amen? Kaya Ate Cha, turon. Sino nakatikim na ng turon ni Ate Cha? Ay, pasit kantan. Maris, nanumis ka na magkape sa kanila.
Kasi dati ka lang Maris, lagi Maris daw, kape. Ayan. So, alam niya na ha, alam niya kung pumunta. Pero di ba nagkakaroon tayo ng fellowship? Hindi lang basta-basta fellowship, nagkakaroon din tayo ng evening fellowship, mas nagiging close tayo sa isa't isa. Hindi lang ba tayo yung linggo-linggo brethren, kundi tayo ay whole week. Sabi, whole year round tayo ay magkakapatid. Amen po ba? Pwede po ba yun? Ayan. Gusto niyo ba mas mapalapit pa tayo sa isa't isa? Sige nga, tignan mo yung katabi mo. Huwag na yung kasama mo sa bahay. Hindi na. Ayan. Sa March 9. At makilala rin natin yung kanilang mga mahal sa buhay. Ayan. Kilala niyo na po ba ang nanay ni Ivan? Ayan. Marami po tayo makikilala pa kapag marunong po tayo magpunta o dumalaw o magkaroon ng visitation. Amen po ba? Ayan. So, ayan lang naman. Ano yung una? Draw nearer to God and to our Lord Jesus Christ. Pangalawa, draw near to our brethren. At ang pangatlo po, ito. Mga kapatid, huwag natin kakalimutan. Get to know, ano daw? Non-Christians better. Amen po ba? Sabi nga po, no, hindi tayo nandito para tayo lang. Pero tinawag tayo para gamitin tayo na maging pagpapala o daan ng kaligtasan din para sa iba. Amen po ba? So may nilagay tayo dyan. Sige na. Una, basahin natin. As people of God, we have an important responsibility toward those in the world. Ano yun? Letter A, basahin mo nga. 1, 2, 3. To be a positive influence. Yan. Sino may mga vlogger ba rito? Wala naman eh, no? Pero, alam mo sa buhay mo, sa paglalakad mo dyan, nakaka-influensya ka na. Sa pagsasalita mo, nakaka-influensya ka na. Sa pagtatrabaho mo, nakaka-influensya ka na. Sa palengke, nakaka-influensya ka na. Amen? Okay, paano ka naka-influensya sa palengke? Baka yung paninda, ayaw mo nang kumita yung masobrang pagtawad mo. Ayan. Pinatawad ka na ng Lord, huwag ka na tumawad-tawad. Tama lang. Kung halimbawa sabihin, ang price ay 50, huwag mo namang gawin 30. Okay na yung 45. Amen? So ano yan? Ibig sabihin, to be a positive influence, kasi sinabi diba sa kanta ng Lord that we are the salt of the earth. Ibig sabihin pag salt, ikaw ay nakakahawa. Sabi nga po, nakakahawa. Hindi nang sakit ha, kundi nakakahawa ka nung, sabi nga nila, yung good vibes. Ayan. Nakakahawa ka sa magandang pananalita. Nakakahawa ka sa magandang tawag din yung sa ambience. Na kapag nandiyan ka, masasabihin nila parang ang saya-saya. Kapag nandiyan ka, parang blessed na blessed. Amen po ba? Amen. So, pangalawa, ano daw po yun? To demonstrate a better way. Ano yung ibig sabihin nun? Because we are the light of the world. Ibig sabihin naman, dito makikita ngayon, na para tayo ay, tawag doon maging pagpapala sa mga hindi pa Kristiyano, tayo nakakitaan nila ng tamang pamamaraan. Ano yung ibig sabihin niyan? Ano yung other way? Anong other words? Godly ways. Sabihin niyo nga po, godly ways. Ano yung iba pang tawag? Banal na pamamaraan. Amen po ba? Mga kapatid, kahit sinong kasama natin, sabi mo sa katabi natin, kahit sinong kasama mo, kahit nasa ang lugar ka, maging ilaw ka. Amen po ba? Amen po ba? Ayan po ang kailangan mangyari. Dapat, all year round, habang tayo ay nabubuhay, isa po sa ginugol natin yan na maging magpapala tayo sa mga hindi pa nakakilala sa Lord. Na maging way tayo para sila ay makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. So ano pa yung sunod dyan? Ano na po? We need to develop a meaningful relationship with people in the world. Ano yung sabihin nun? Sabi, so the light of Christ can be seen in our lives. Mga kapatid, oo, nandoon na iba ang ginagawa nila, pero hindi naman sabihin na lalayasan na natin sila. Na iiwasan na
Saan lang ba natin sila iiwasan? Kapag sila ay gumagawa ng mali. Pero yung pagbuo natin ng relationship sa kanila, sa pag-abot sa kanila, hindi dapat yun nawawala sa atin. Bakit? Kasi nga, walang ibang pag-asa na makita nila ang iwanan ni Kristo, kundi sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. Amen po ba? Ano po yung sinabi doon? So the gospel of Christ can be communicated to them. Kapatid, ito na ulit yung challenge sa atin this year, 2025. Yung soul winning. Amen po ba? Soul winning. Kaya nga po dapat maging maganda ang ating relationship sa mga non-Christians. Kasi kung hindi maganda ang relationship natin, hindi po makaka-penetrate ang salita ng Diyos. Amen po ba? So ayun po ang kailangan natin gawin for us to get to know non-Christians better, para magawa natin yung sinasabing love your neighbor as yourself. Hindi lang sa mga kapatiran, kundi maging sa mga lost. Amen po ba? Nakikita po ba natin kung ano po ang nais ng Diyos na ginagawa natin? Hindi lang yearly, kundi in our lifetime. Isang bagay na dapat tuloy-tuloy na ginagawa natin every time na tayo ay tumatawid ng bagong taon. Amen po. Itanong ako, nata-challenge ba tayo? Alam niyo po, napakahalaga po na tayo ay ma-challenge. Kasi isang bagay na ito na, kumbaga, pinapagawa ng Lord sa atin na hindi nakatutok sa iyo, kundi nakatutok sa Diyos at nakatutok sa ibang tao. Amen po. At napakagandang bagay na ito na bibitbitin natin sa parating na bagong taon. Ano yung una po? Let us draw nearer to our God or to our Lord Jesus Christ. Pangalawa, let us draw nearer sa ating mga kapatiran. At pangatlo po, sa ating kasama dito sa mundo ng mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Amen po ba? Sino na ngayon ang excited sa year 2025? Yes! Ang napag-usapan po natin ngayon, ito ay usapang Kristiyano. Amen. Ulitin ko sa inyo, usapang Kristiyano. Amen. Hindi ito individual, kundi as a whole. Tayo mga Kristiyano. Sige Kuya Renzi, may nalagay pa ba ako? Wala na. Ayan, basahin ka natin. 1, 2, 3. Keeping our Lord's command and having it as our lifetime goal is the better way to end 2024 and start the new year 2025. Amen po? Amen. So, gagawin natin ang pinag-uutos ng Panginoon. Ano yun? Love the Lord your God with all your heart, all your mind, with all your soul, with all your strength. Pangalawa, love your neighbor as yourself. Ano nakapalood doon? Draw near to God. Pangalawa, draw near to brethren. At pangatlo, let's become closer to the non-Christians. Amen po ba? Malinaw po ba ang bagay na yan? Let us challenge ourselves this year, 2025. Kaya nga, mga kapatid, yan, Happy New Year sa bawat isa. Kasi hindi ko alam kung kita tayo sa New Year. Maaling sa cellphone na naman tayo magbataan. Pero, hayaan yung batiin ko kayo ng Happy New Year. Sige, batiin mo yung katabi mo ngayon. Happy New Year! Happy New Year! Baka naman batiin niyo. Kasi mag-isa na ako dito eh. Ayan. Tawag doon, isang maligayang bagong taon. Isang masagana at maligayang bagong taon sa bawat isa. Makakaasa po tayo doon. Bakit? Kasi kapag ginagawa natin ang kalooban ng Lord, sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Pwede palakpakan natin ng Lord? At hayaan nyo, sabihin ko sa inyo itong sinasabi sa 2 Corinthians chapter 13, verse 14, na sinasabing, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen po ba? This year, 2025. Uli,
Happy New Year and God bless each everyone of us. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Tinatawagan ko ang gitarista natin. Awitin natin yung kantang Give Thanks. Nararapat lang na pasalamatan natin ng Lord sa uling linggo ng taon na ito dahil tunay na pinagpala niya tayo. Tunay na